Kasabay ng selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities ngayong araw, inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang administrative order na layong bumuo ng isang inklusibong komunidad para sa persons with disabilities. Yan ang ulat ni Ben Manalo. Taong 2023 nang pumasok sa Department of Social Welfare and Development bilang Legislative Liaison Specialist si Attorney Anthony Mark Emocling. Pagkapasa niya sa bar exam noong taong ding iyon ay dito na siya nagtrabaho. Nangangamba siya sa una na baka hindi siya matanggap, pero kabaligtaran aniya lahat ng iyon dahil agad siyang pinagkatiwalaan na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gampanan ang kanyang tungkulin. Yung pagpasok sa gobyerno, isa rin siyang sakripisyo pero masaya kasi mas nabibigyan tayo ng boses para mabigyan din ng boses yung community natin. Hindi niya naging hadlang ang kanyang kapansanan para tuparin ang kanyang pangarap. Ginagamit niya ang kanyang boses para maging inspirasyon sa iba pang gaya niyang persons with disabilities na magpatuloy at huwag mawalan ng pag-asa. Salamat sa DSWD na yung pag-hire ng persons with disabilities ay hindi lang tokenism o hindi, talagang tinitingnan yung kakayahan ng isang person with disability na makakontribute sa government workforce. Isa lang si Attorney Anthony sa mahigit 400 persons with disabilities na nabigyan ng trabaho ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang mga tanggapan sa buong Pilipinas. Sa tala ng DSWD, mahigit 400 o 1.01% sa mahigit 40,000 lakas paggawa ng ahensya ay pawang mga person with disability. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa administrative at clerical works. Balak pa po namin yan na dagdagan kasi ang gusto natin hindi lamang po dito sa central office but sa lahat ng mga field offices natin meron talaga tayong mga kawani na kabahagi ng sektor ng person with disabilities. Kasabay naman ang selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities ngayong araw, inilabas na ng DSWD ang Administrative Order No. 11 Series of 2025. Saklaw nito ang paglikha ng isang inklusibong komunidad para sa persons with disabilities. Mayroon itong capacity building component para lubos na maunawaan ang kanilang sitwasyon. Samantala, sinimulan na ng DSWD at National Council on Disability Affairs ang rollout ng Unified Persons with Disabilities ID System sa buong Pilipinas. Layo nito na maisaayos ang registration, verification at database management at mapabilis ang pagpapaabot ng tulong sa naturang sektor. Maaari rin itong magamit sa pag-a-apply ng trabaho. Base sa Senate inquiry, umaabot sa 88.2 billion pesos ang nawawala sa kita ng bansa dahil sa talamak na paglalabas ng mga peking persons with disabilities ID. Itong Unified Person with Disability ID System kasi isang pamamaraan para hindi mapeke at hindi mapagsamantalahan yung pong mga social welfare programs and services na ino-offer po for this sector. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCDA sa Department of Information and Communications Technology para maisama sa eGovApp ang Unified Persons with Disabilities ID System. Ben Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.